natin ano-ano ba ang mga laundry shop business challenges. Unang-una na, lagi sinasabi ng mga laundry shop owners, yun daw competition. Okay? Kasi daw, pag nagbukas ka sa isang lugar, nakita ng ibang tao na malakas ang negosyo mo, tatabihan ka na nila. Hindi ba? So, tabi-tabi na ngayon ng mga laundry shop sa iba't ibang mga lugar. Well, if you ask me, hindi naman po talaga problema yun. Okay? Nagiging problema po yun pag ang mga kalaban mo ay nag-resort into low pricing o yung tinatawag na cutthroat pricing. And usually, this is a big problem by many shop owners. No? Yung mga kalaban daw nila, nagpabagsakan o nagpapababa ng presyo. Well, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Do not focus on pricing competitiveness. No? Isa po yan sa mga pinakamahihinang paraan para po makakuha kayo ng loyal customers. Okay? The best is to focus on value competitiveness instead of pricing competitiveness. Mag-focus po kayo sa value. Mag-focus po kayo dun sa ano ba talaga ang hinahanap ng inyong mga customers at yun po ang ibigay natin sa kanila. Diba? So example, naghahanap sila ng magandang wash, naghahanap sila ng maayos na shop, naghahanap sila ng mabubuti at maalam na mga laundry shop operators. O yan po ang i-focus natin. Ibigay po natin sa kanila yan. Even if our pricing is a little bit higher than our competitor, kung nabibigay natin yung hinahanap ng ating mga customers, willing to pay po yan. Willing to pay. Kasi kahit na mababa ang offer ng kabila, hindi naman nila nakikita doon yung hanap nilang quality. Eh di ganun din po ang effect noon. They also walk away from that supplier or from that shop, right? So pag nakita nila sa inyo yung kind of quality service, kind of customer service sa inyong shop, they will keep coming back to you. So it's not really the competition kasi natural lang po yan sa lahat ng negosyo. May mga competitors naman talaga tayo. But you focus on the value versus the price and you will become more competitive. Okay? Mas marami kayong ma-attract na customers. Pangalawa, yung pong market demand. So ito naman, yung kasing gusto naman ni customer, masyado naman sobra-sobra. At nahihirapan din naman tayong ibigay, 'di ba? Lalong-lalo na ang demand nila sa presyo. Oh, budget conscious. Tapos ang dami pang hinahanap, no? Gusto mura pero gusto de kalidad. Oh, so ang hirap naman, 'di ba? So challenge po talaga 'yan. Well, what we can do is we have to strike a balance between giving quality service versus pricing, no? Kailangan babalansehin natin because at the end of the day po, kailangan kumikita tayo kasi kung hindi tayo kumikita at nalulugi tayo, magsasara din naman po tayo, di ba? At mag-give up din tayo sa ating business. So you have to focus more on the value, as I mentioned earlier, di ba? At kahit na budget conscious yung customer na yan at yung pa rin ang hinahanap niya, wala naman siya magagawa kung hindi bayaran yung gusto niyang quality service and customer service. 'Di ba? Yun naman yun Otherwise, kung talagang hindi niya carry, wala talaga siyang pera to pay for that kind of quality service, then he can go and choose those who can offer it at that low price. Bahala na siyang magalit dun sa mga supplier na yon na hindi naman nakapagbibigay sa kanya ng maayos na serbisyo. 'Di ba? Wala na tayong magagawa. It's their choice. Kumbaga, sabi nga sa sarili ko, meron tayong customer natin at customer ng mga kalaban natin. So, yung mga customer na hindi para sa atin at dahil ito ay para sa kanila, sa kanila na lang. Dahil yung mga customers that are willing to go for quality, willing to go for good customer service, sa atin lalapit because that's where we focus. They don't focus on the price and we focus on reasonable pricing para feeling nila sulit makipagtrabaho sa atin. Okay, that's very, very important concept. And number 3 po, yung operations. Nako, itong operations nagiging problema rin po sa mga shop owners natin because napakamahal ng mga expenses, di po ba? So, ang operational expense is something we cannot deny. It is something that we cannot forgo kasi kailangan po natin yan to deliver the service to our
customers, no? Lalo na yung mga fixed expenses like salaries, rent, 'di ba? Yung pong dalawa na 'yan. Whether we sell or not, we have to pay for the rent. Whether we sell or not, we have to pay for the salaries, right? Buti pa po yung mga utilities, yung mga supplies, at yung mga iba pang gastusin, variable po ang tawag doon eh. Meaning, depende sa dami ng customers mo. Right? Pag marami kang customer, tumataas yung utility cost. Tumataas yung mga transportation cost, etc. Pero otherwise, depende yan sa dami ng customer. At kung tama naman ang pricing mo, sigurado namang mababayaran mo yung pagtaas ng mga variable expenses natin tulad ng utilities, supplies, transportation, communication, and so forth. No? Ang nagiging problem, yun ngang manpower at saka yung rent, which are very fixed at napakataas nga po. No? So pag mahina ang benta, hindi natin makover, therefore nag-aabono tayo sa ating negosyo. Di ba po, ganyan ang kalakaran eh, no? Ganyan po ang nangyayari. Now, if we are not aware of these factors, if we are not aware of these challenges, paano natin i-resolve? Paano po natin siya masusolusyonan? So the first step is to know about this problem. So kung kayo po ngayon ay namang problema, talagang kailangan mo na malaman ninyo kung saan ba nanggagaling ang mga problema yan. Ano ba yung mga factors affecting those problems kaya siya lumalabas sa ating negosyo. Okay? Alright, mga kalabada, nadinig nyo a brief preview ng ating Labada Plus Masterclass program where we talk about the laundry business challenges. And of course, sa programa po, yung kompletong program, talks about the solutions to these challenges. So kung kayo po ay interesado malaman ang mga detalye on specific strategies and techniques that you can use to overcome these laundry business problems, please come and join us in the next schedule of the Labada Plus Masterclass. However, kung kayo po ay gusto nang makinig at mapanood ang buong programa at ma-discuss, pwede rin po tayong mag one-on-one personalized presentation ng ating Labada Plus Masterclass and all other topics na gusto nyo malaman about the laundry business. Just contact us, message us sa facebook.com/laundrypreneur. Or you can just comment here sa Laundrypreneur TV, or you can just send us a message sa Viber 0998-545-0721. Lahat po ng mga information on how you can get to us nasa description po ng ating video. So with that, I hope you enjoyed at nakatulong po sa inyo ang mga share natin today at maraming salamat po.